Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon, ay shoutout muna sa tatlo nating kababayan. Unahin ko to si Kuya June Vlog. Pa-shoutout po Kuya Pinong. Salamat sa encouragement. Minsan dumarating sa point na nawawalan ka na ng pag-asa sa paghihintay. Ganon din ako kabayan dati. Sa tagal kong naghintay ng employer, inabot ako ng 1 year and 3 months. Na halos nawawala na rin ako ng pag-asa kasi ilang buwan na lang din ay may expired na yung 2 years na validity ng aking approval. At nung time na nawawalan na ako ng pag-asa, ay saka naman siya dumating. At hindi siya massive selection, additional selection lang noong nagka-employer ako. At pangalawa ay si Kois Ronald Aguilar. Good PM Sir Pinong. Sir, waiting na lang po ako ng employer next election po. Salamat po sa mga guide and vlogs mo, sir. God bless you po. And sa family mo po, sir, pa-shoutout na din po sa next vlog. At shoutout sa iyo, kabayan. Karamihan talaga sa mga nanonood ng mga video ko ay mga waiting ng employer. At tiyaga lang sa paghihintay, mga kabayan. Marami pang darating na massive selection. At hindi kayo sabay-sabay magkaka-employer. May mauna at may mahuhuli. At pangatlo ay si Ronaldo Kabakungan. Shoutout Kuya Pinong, praying na masilik na po. God bless po. Palagi ingat Kuya Pinong. Salamat po sa mga videos niyo po. At salamat din kabayan. Shoutout sa iyo. At salamat sa walang sawang suporta. At pasasaan ba't magkaka-employer din kayo. Lalong-lalo na sa mga lalaki. Nagpahabol pa si Jameline Yap. Pa-shoutout po Kuya Pinong, nag-aaral pa lang po ako sa KLC and by next year, magre-register na po ako sa DMW for exam. 19 years old female po ako at sana by 21 years old makapunta na po ako dyan sa South Korea kahit mukhang imposible. Walang imposible kabayan, nandun na tayo. Mas maliit ang tsansa ng mga babae kaysa sa mga lalaki na magka-employer pero walang imposible. Kung para sa iyo ay para sa iyo talaga. At ang imposible na makarating dito sa South Korea ay yung mga hindi nag-aaral ng Korean language. Kaya sa mga babae, pag nag-aral, nag-exam at pumasa sa APS topic exam at nagka-approval ay hindi imposible na magka-employer. Ang walang pag-asa ay yung mga walang approval. Yung mga hindi nag-aaral ng Korean language. At meron akong kakilala dati na siya ay kabatch ko dati sa Korean Language Center. Siya ay 35 years old nang nagka-employer, babae. Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ang video ko ngayon ay para sa summer vacation. Dahil alam nyo na, summer ngayon, siyempre yung ibang empleyado, yung mga ibang factory worker dito sa South Korea ay nagkakaroon ng summer vacation. Ito yung mahalagang malaman ninyo tungkol sa summer vacation, lalong-lalo sa mga naghihintay ng employer, mga naghihintay ng registration at naghihintay ng exam, ay para magkaroon kayo ng idea tungkol sa mga ilang patakaran dito sa South Korea. Kung nandito na kayo at ang company na mapuntahan ninyo ay may summer vacation ay di maganda At itong summer vacation na tinatawag dito sa South Korea ay para maliwanagan kayo at baka mamaya pagdating niyo dito sa South Korea, oy bakit kami? Dito sa company namin, bakit wala kaming summer vacation samantalang yung ibang kabatch ko, yung ibang EPS worker dito sa South Korea ay may summer vacation. Ito yung para malinaw. Ang summer vacation ay hindi obligado ang company. Hindi yan mandatory at alam ko ay wala yan sa batas. Nakadepende yan sa company kung bibigyan kayo ng summer vacation o hindi. At nakadepende rin sa company kung babayaran ang summer vacation ninyo o hindi. At example ko na lang dito sa amin, meron kaming summer vacation at binibigyan kami ng 2 araw na summer vacation every year. Kinakausap kami ng amo namin every year, magsa-summer vacation ba kayo ng 2 araw? Kasi ang summer vacation dito ay laging idinidikit nila, lalong-lalo na yung mga Koreano, idinidikit nila sa
ano, Sabado-Linggo. Kunyari, kukuhanin nila yung Biyernes, yung Huwebes saka Biyernes, di siyempre pagdating ng Sabado-Linggo, walang pasok, di bali 4 na araw lahat yung hindi nila ipapasok. Pero ang totoo, 2 lang yung binigay sa kanila na summer vacation. Idinudugtong lang nila sa Sabado-Linggo para maging 4. Ayun. At ito, sinasabi sa amin ng amo namin na kung papasok ba kayo o hindi sa summer vacation. Pero ang ginagawa namin dito sa company, may summer vacation kami na 2 araw, ang ginagawa namin ay pinapasukan na lang namin. Pero yun ay double pay. Double pay yun. Pero kung ayaw naman namin pumasok, may bayad yun. May bayad talaga yung mga araw na yun, 2 araw. At sabi namin, total wala naman kaming gagawin, saka ang hirap din gumala, napakainit. Ang ginagawa na lang namin ay pumapasok na lang kami at siyempre double pay. Siyempre kapag summer vacation, yung ibang company dito na malalakas talaga at mga galante talaga yung mga amo ay nagbibigay yan ng bonus, pera. Meron pa yung mga pagkain. Pero dito sa amin, hindi naman kasi ganun kalakas yung company ng boss ko. At binibigyan lang niya kami ng mga inumin, mga pagkain, sausage, prutas, mga dilata, mga alak. Yun yung binibigay nila sa amin. Pero salamat na rin, siyempre, di ba? Dito sa company ng boss ko, yung mga Koreano ay hindi yan sila sabay-sabay nagsa-summer vacation. Kasi walang tao. Ang ginagawa ng mga Koreano, ano lang sila, kumbaga schedule sila. Kunyari yung isang Koreano, ngayong linggo, sa susunod na linggo, yung ibang Koreano, sa susunod na buwan, yung ibang Koreano. Ganun ang ginagawa ng amo ko para, syempre, may pasok din ng opisina, hindi dapat mawala ng tao. Kaya ganun, schedule na lang sila, hindi sila sabay-sabay nagsa-summer vacation. Maganda-ganda kung ang deployment niyo dito sa South Korea ay palagay nating mga buwan ng September, October, hanggang November, katamtaman lang ang lamig niyan. At pagdating ng December, January, February, March, yung 4 na buwan na yan, grabe ang lamig niyan mga kabayan. Yung isang kakilala kong anon, siyempre first time pa lang, na-deploy, unang entry niya dito sa South Korea ay December, at paglabas nga daw nila ng Incheon Airport, parang ayaw niya kumbaga parang ayaw niya ng lumabas sa sobrang lamig kasi first time pa lang. At ako noon, ang deployment ko dito ay summer talaga. July ako nung nakarating dito sa South Korea, July 5. Summer talaga, mainit. Iniisip ko nga noon, parang sabi ko, halos katulad lang din pala ng sa Pilipinas, yung temperature dito. Pero pagdating na ng mga October, yun na. Doon ko na naramdaman yung pagbabago ng temperature dito, lumalamig na talaga.